Good morning mga classmate, good morning mga ka-anxiety. Sa umagang ito ay gusto kong i-share sa inyo ano-ano nga ba ang mga sintomas na naranasan ko noong kasagsagan ng anxiety disorder ko. Actually guys, nakagawa na ako ng video na ito. Uulitin ko lang ng sa ganun, marami kasi tayong mga subscribers na syempre nababagabag, nag-aalinlangan, natatakot sa mga sintomas na nararanasan nila. Ganito rin kaya si Kuya Arnold, naranasan niya rin kaya ito. So, ito ang dahilan kung bakit nagawa ko muli ang video na ito. Bago ang lahat, ako nga pala si Kuya Arnold, dati ako nagkaroon ng anxiety disorder. Minsan din akong pinadapa ng anxiety disorder na ito. Ito naman yung ibinabahagi ko sa inyo, yung aking sariling karanasan kung paano ko na-overcome ang aking anxiety disorder. So, nung kasagsagan ng aking anxiety disorder, ito yung mga naranasan kong mga sintomas. Unang-una na dyan yung pagkahilo. Pagkahilo na laging 24/7 na lang, halos hindi na mawala-wala sa'yo. Ang pahinga mo na lang ay yung tulog, no? Doon lang nakakapahinga yung ulo mo sa mga bigat, no? Dito yan, dati, no? Ang first 1 month ng aking anxiety disorder dito, para may nakabalot sa'yo. Nakabalot na tali sa ulo mo. Parang may pressure. Parang pinipiga yung ulo mong ganyan. Ang nakakatakot dyan, yung para ka magko-collapse. Sa sobrang hilo mo, para ka magko-collapse. Sinasabayan pa ng bigat ng batok. Sinasabayan pa ng sakit sa mata. Hindi mo mawari kung saan nagmumula yung pagkahilo mo, no? So, experience ko yan dati. Ayun yung isa sa nagpahirap sa akin talaga, yung hilo. At napakatagal kong na-manage yan. Pangalawa na ay yung palpitation, no? Palpitation. Grabe, hindi mo mapigilan yung kabog ng dibdib mo. Grabe yung palpitation ko noon. Talagang dala-dala ko yan sa loob ng 6 months yung palpitation. 3 months nawala na siya. Tapos bumalik siya and then nawala yung palpitation ko 6 months talaga. 6 months yan. Yung palpitation kasi na yan, na-experience mo yan kapag nangibabaw na yung takot. Kakabahan ka na. Bigla-bigla na yan, di mo na mapipigilan yung palpitation mo. Ayun nangyari nun sa akin nun. Yung panghihina, yung pagkatapos ng hilo, bigla ka na lang manghihina nun. Yung parang manginginig yung kalamnan mo, parang kang lopat na lopat, no? Pagkatapos naman ng mga ilang minuto, makaka-recover ka na nun. Kumbaga, kapag kumalma ka na, doon na unti-unti ka na uling babalik yung lakas mo. Naranasan ko yan. Yung panic attack, naninigas yung mga katawan. Hindi mo mapigilan, naninigas. Gustuhin mo mang kontrolin, pero naninigas yung katawan mo. Experience ko yan, makailang ulit, 3 beses, nag-panic attack ako. Talaga, nakakatakot. Yung feeling mo mamamatay ka na. Feeling mo katapusan mo na. Yan yung pakiramdam ng panic attack. Yung laging may masakit sa likod mo, yung palaging masakit katawan mo, experience ko rin yan. Napakarami, lalo sa likod, no? Experience ko yan, yung laging may masakit sa katawan. Experience ko yan. Yung giniginaw, bigla-biglang giginawin kahit na mahina yung katawan, na-experience ko rin po yan dati. Yung hirap huminga, bigla na lang susulpot sa isipan mo na para kang nahihirapang huminga. Na-experience ko yan. Yung para kang sinasakal. Yan, na-experience ko yan before. Isa pa sa nagpahirap sa akin yung yung para kang atakihin sa puso. Kasi nararamdaman mo dito yan eh. May sa kung anong humihilab sa tiyan mo, no? Para kang may sakit sa pulo, sa left chest, biglang bibigat, no? Mabigat na pakiramdam talaga sa left chest. Tapos minsan tumatago sa likod. Sa gawing left side ng tapat sa heart mo. Yan. Na-experience ko yan. So, nag-worry ako dati dyan. Feeling ko may sakit ako sa puso. Feeling ko naipitan ako ng ugat sa aking dibdib, no? So, na-experience ko yan. Yung
umiinit yung pakiramdam. Na-experience ko rin yan mga classmate. So lahat ng ito ay scam ng anxiety disorder. Lagi niyong tatandaan yan. Hindi ko pa ma-relate yung iba ko na experience. Napakarami talaga eh. Yung minsan-minsan sumusulpot na nahihirapan kang huminga. Na-experience ko yan. Na-overcome ko yan sa pababagitan ng pag-exercise, pagbibisikleta. So kapag sumusulpot yan bigla, nabablock agad siya ng isipan ko na hindi ako totoong nahihirapang huminga. Kasi nakakapag-exercise nga ako, hinihingal ako ng todo, wala naman nangyayaring masama sa akin. Doon ko siya na-overcome. Hanggat sa napaniwala ko yung sarili ko na malakas ako. Yun lang yan, kailangan huwag kang sasang-ayon sa anumang bigat ng mga sintomas, anumang bigat ng pakiramdam mo, kailangan huwag mong sang-ayunan. Lagi siyang i-block ng isipan mo na malakas ka at masigla. Ang nagpahirap sa akin talaga niyan, hilo, tsaka yun sa bandang dibdib. Nakala mo may sakit ka na sa puso, para kang atakihin sa puso. Ayan, isa sa nagpahirap sa akin yan. Talaga nag-worry ako ng husto dyan. Yung acid reflux, siguro na-experience ko na yung acid reflux, pero hindi ko kasi pinalawak yung yung isipan ko pagdating sa acid reflux. Inisip ko na lang na dala lang ito ng anxiety disorder. Kasi yung acid reflux para kang maduduwal eh. So hindi ko na-experience yun. Na-experience ko lang yung after kumain talaga. After kumain, yung feeling mo, puno ng hangin yung tiyan mo, na parang nagbabara dito mo, na hindi ka makahinga. Na-experience ko yan. Yung after kumain, busog. Ginawa ko, kain pa rin ako ng kain. Hindi ako nagpadaig sa kanya, no? Yung iba kasi natatakot kapag sobrang busog, hindi na makahinga. No, ako hindi. Ginawa ko, kain pa rin ako ng kain. Wala akong pakialam. Sabi ko, hinahamon ko siya ng gusto. Wala akong pakialam sa'yo. So, ang nangyari kasi sa akin yan, kaya nabablock ng isipan ko na wala akong pakialam sa'yo, gumagano. Isipan ko kasi, mahilig ako mag-jogging, no? Mahilig ako magbisikleta. So, napakalaking advantage nun. Yung puno ng hangin yung yung tenga, experience ko yan. Puno ng hangin yung tenga, parang may sipon na ewan, di mo mawari. Yung nabibingi, humihina yung pandinig, na experience ko yan mga classmate. Experience ko. Yung para kang may kabag lagi, lagi kang dumidighay, no? Lagi kang dighay ng dighay. Experience ko rin yan mga classmate. Sobrang na-experience ko rin yan. Pero again, sinasabi ko sa inyo, nabablock siya ng isipan ko na baliwala ka sa akin. Hinahamon ko pa nga siya. So, hindi naging big deal sa akin yung laging dumidighay. Ang naging big deal talaga sa akin yung parang may sakit ka sa puso tapos yung sobrang hilo. Yan yung naging big deal sa akin sa experience ko sa anxiety disorder. Siguro marami pa akong hindi nabanggit sa inyo na mga sintomas. Pero again, lahat ng sintomas na yan ay gawa ng isipan mo. Ikaw nag-create niyan. So, ang pinaka-importante dyan, huwag mo siyang paniwalaan, huwag mong sang-ayunan. Yung itinutukoy ko na huwag mong sang-ayunan kapag naramdaman ka na nanghihina ako, inihiga mo lang, huwag mong gagawin yun. Huwag mo sasang-ayunan siya. Bagkus, kapag nakaramdam ka nun, kaya ko ito. Lord, gabayan niyo po ako sa buong maghapong ito. Ingatan niyo po ako, samahan niyo po ako, ganun. Palagi ang mindset niyo. Huwag niyong bibibihin yung sarili niyo kasi lalo kayo manghihina kapag ganyan. Lalo niyong hindi mo overcome yung anxiety disorder niyo. So, ganyan talaga ang buhay. May anxiety disorder, kailangan mo siyang harapin araw-araw. May katagalan bago mo siya ma-overcome. Aabuti ng taon. Gaya ko, inaabot talaga ng taon bago ko siya tuluyan na overcome. Sa ngayon, mga classmate, bala ko mag-abroad eh. Ang sa ganun makaahon kahit pa paano, no? Dito sa pagbablog ko, wala naman, hindi naman ako gaano kumikita. Isang beses pa lang ako sumahod, mga classmate. Pero laking pasalamat ko na. Alam ko rin na balang araw lalago itong channel ko na ito. So, yun lang mga classmate. Marami pa akong
sintomas na nalimutan, no, na na-experience ko. Comment down below naman kung ano yung mga na-experience yung mga sintomas, nang sa ganun ay kung may katanungan kayo ay masagot natin yan. Maraming salamat mga classmate. Sa umagang ito, maraming salamat sa pagsubaybay nyo. Hiling ko lang na don't skip ads. Malaking tulong nyo na ito sa akin at malaking tulong nyo na rin ito sa mga kapwa nating nagsasuffer ng anxiety disorder. Maraming salamat mga classmate. See you on my next video.